Magandang hapon mga kapatid, ako po si Cheryl Cosim at ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Araw na po ulit ng Miyerkules, samahan niyo po akong kilatisin ang mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ano ang kanilang mga plataporma, advokasya, paano nila bibigyang solusyon ang mga mabibigat na problema ng bansa? Live na live po tayo sa True FM 105.9 at sa True TV Channel 19 sa Signal TV. Ang ating aplikante ngayong araw ang susubok na bumalik po sa Senado, Gringo Honasan. Makisali po sa isang oras na job interview dito lang sa Sagot Kita, Aplikante Serye. Pero syempre, hindi po mawawala ang ating question of the day. Ang ating question of the day, ano ang pamantayan mo sa pagpili ng senador? Nagbabago pa ba? Abay, nakakailang episodes na po tayo dito sa Aplikante Serye. Ano ba yung kailangan ba? May experience? Mahalaga ba sa inyo yung educational background? Pero hindi po may aalis. Meron yung mga baguhan po, di ba? Paano nyo yan sinusuri? Isali nyo po nga sa ating discussion at mamaya po babasahin natin yan isa-isa. Mag-comment lamang po kayo at i-share ang ating Facebook at YouTube live stream. Simulan na po natin. Sino nga ba ang senatorial aspirant na si Gringo Honasan? Ang kanya pong buong pangalan, Gregorio Ballesteros Honasan II. Ipinanganak noong March 14, 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science sa Philippine Military Academy. Isa po sa pinakabatang Pilipinong naging full colonel sa history po ng bansa. Kauna-unahang independent senatorial candidate na nanalo. Batikang mambabatas matapos makapagsilbi ng mahigit 2 dekada sa Senado. Panlimang termino niya na ngayon kung mahahalal muli. Ngayon makakasama po natin dito po sa studio. Welcome po sa Sagot Kita, former Senator Gringo Honasan. Sen, kamusta po? Okay naman, Cheryl. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig, tagapanood at maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Kamusta po kayo? Ano po bang pinagkaabalahan nyo nung mga nakalipas na taon na hindi po namin kayo nakita sa politika? Tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong. Public sector, government sector, yung mga kakilala natin sa pamahalaan, basta't yung nangangailangan. At syempre, naghahanap buhay, pa-consultant, kung saan-saan. Yes. Ayan po. So may mga kumakatok pa rin at tanghihingi po talaga ng advice pa rin po sa inyo. Likas naman sa atin, Sherry, yan, mga Pilipino, no? Matulungin tayo, madaling kausap. Huwag mo lang gagalitin dahil... Oo. Huwag gagalitin. Okay. Pag-usapan po natin yung inyong naging karera, no, Senator Honasan. Napakahaba po ng inyong naging karera sa serbisyo publiko at sa militar. Ano po ang nag-udyok sa inyo muling bumalik at mag-take ng chance na muling makabalik po sa Senate? Unfinished business. Maraming mga gawain na aking iniwan nung magtapos ang aking termino, pang-apat na termino, noong 2019. Hinirang naman tayo noon, Cheryl, na kalihim ng Department of Information and Communications Technology at ginampanan naman natin sa abot na ating makakaya yung gawain yun. So, unfinished business. Marami pa kayo pero gustong... may dagdag ko lang yung konting background. So, 17 taon tayong sundalo, 7 taon na rebelde. Alam yan, ang mga kabayan natin. 21 years, 21 taon na senador, kaunahon ng independyente. And then, 2.5 taon na kalihim. So, hindi lang natin nampuntahan yung judiciary, executive, legislative. May konting karanasan tayo. Pero sabi nyo nga po, marami pang unfinished. Doon sa haba ng pinagsilbi nyo po sa taong bayan, pagiging public servant, ay hindi pa rin natatapos. Meron pa, sabi nyo, ang unfinished business. Yes, Cheryl. Tinatanong ako ng mga kaklase ko, no? Sa college, sa mga kaibigan ko. Pwede ba, sabi niya, mag-golf na lang tayo. Mag-relax na lang. Enjoy na lang natin yung mas tahimik na buhay. Sabi ko, parang hindi ako wired sa ganun eh. Kailangan
pinagkakaabalaan ko yung mga issue na mas malaki kaysa sa akin. It has to be something bigger than myself and all of us. At siguro ganun ang nakagisnan ko dahil kinikwento ko madalas, Cheryl, no? Nung una gusto ko maging pare eh. Ay, talaga po? Susana, kausap mo ngayon eh, si Monsignor. No? And then, nagbago ang isip ko, gusto ko maging doktor. Sabi nung aking ama, na sundalo rin, sabi niya, anak, sundalo lang ako, ang kakayanin lang ng sahod ko ay yung pagpapaaral sa'yo sa mga normal na kurso. Medyo mabigat yung medisina. So, sabi ko, so ano gagawin ko? So, nag 3 semesters ako sa UP. Sinubukan ko siguro, economics. Pero hindi ako umabot sa School of Economics. After 3 semesters, sabi ko sa father ko, ano gagawin ko ngayon? Sabi niya, ba't hindi mo subukang mag-entrance exam sa Philippine Military Academy? No? Subukan mo lang, no? Dahil serbisyo din naman ang calling mo. No? Sabi How ko, did you feel that time nung tinanong po kayo ng inyong ama na, why don't you try and be like me? Adi, try it nga. Dahil siguro, panganay kasi ako, Cheryl, no? So, naghahanap din siguro siya sa mga anak niya na susunod ng yapak niya. So, sabi ko, nga, no? Why not give it a try? Sa awa ng Diyos, yung first year ko, alam mo naman, parang pressure cooker, no? Plebhood. Sumulat ako sa aking ama. Sabi ko, normal ba na pag-isipan kung mabuti, kung ito talaga ang calling ko? Sabi niya, tapusin mo lang yung first year. At kung sa tingin mo, after 1 year, hindi talaga yan ang para sa'yo, bumitiw ka na. After 1 year, Cheryl, in love na ako with the military service. Ano po doon sa unang taon? At sa edad na yon, syempre, bata pa kayo noon. Ano po bakit kayo na in love? Ano yung discoveries nyo doon sa unang taon para masabi nyo na, this is my calling, this is what I want to do? Serbisyo. Diba? Pagpapare. No, attending to the spiritual needs of your flock, no, your people, no? Yung Christians. Doktor, serbisyo rin, di ba? Pagpapagamot. Yun lang ironically, di ba? Yung paggamot ng nasusugatan, no? Pag susundalo kasama sa job description yung mamatay kung kinakailangan, magbuwis ng buhay, or gawin yung nararapat to maintain peace and order, to protect the people. Dahil sanlatahang lakas tayo noon, no? Ng sambayanan. So, ang nag-udyok sa akin yung serbisyo. So, na-realize ko na, okay naman pala ito, no? Something bigger than myself. At I became a member of the notorious PMA class of 1971. Notorious? Notorious. Yan ang klase din na Senator Lacson. At yung iba pang mga prominenteng mga miyembro ng klase nga. Siguro tuwang-tuwa po ang inyong ama nun nung when you decided na itutuloy ko to. Well, sinabi nyo. Magsimula tayo dun sa pagkuha ng entrance exam. No? Sabi ko, sige. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, Cheryl, no? Pagkuha ko ng exam, mga 10,000 yung kumuha ng exam, tayo ang nag-top. Wow! Okay, so baka may aptitude na hindi ko pa nararamdaman nun, no? So, doon pa lang, tuwan-tuwa na yung father ko, di ba? Talagang sasabog yung debut niya. Sure. Tapos, nung nasa PMA na ako, I graduated as first captain or baron of my class. Okay, so, lalong naging very proud siya. No? So, the rest is history. The rest is history. Hanggang, sa dami ng pinagdaanan nyo po, hanggang nakarating po kayo sa Senate. Bakit kayo pumasok nun? Nung unang attempt, independent. Diba? Independent. Magsenado nga ako. Bakit? Okay. Ano po ang nag-udyok sa inyo noon? Okay. Panahon ni President FBR. Franz Ramos, no? Pinahanap niya ako kung maalala mo, Cheryl, no? Si Chairperson Heidi Yorak. Yes. National Unification Commission. Naging executive assistant niya, si Red Kapunan. If you remember Red, no? So, pinahanap ako, fugitive ako noon. Nung magkita kami, sabi niya sa akin ni Ma'am Heidi, Colonel pa ako noon, no? Colonel. Sabi niya, I have one message for you from President Ramos. Sabi ko, yes, ma'am. You have to stop trying to unsuccessfully overthrow the government. Dahil tuwing hindi kayo magtatagumpay, nahihirapan yung ekonomiya natin. Di sabi namin, oo nga, ba't hindi kayo pumasok sa loob ng sistema at subukan ninyo na
isulong tumulong doon sa reforma. mga nakikita nyong problema Yes, at okay. tumulong So, sa ayusin. nag-peace process. Apo. No? So, paglabas namin, sabi ko sa liderato ng Reform the Armed Forces Movement, ano gagawin natin ngayon? Sabi nung iba, di tumakbo tayo. Sabi ko, as barangay captain. Sabi, hindi, senador, para national kagad at may push natin reforms. So, pag-presenta ko ng sarili ko, Cheryl, sa COMELEC at sa NAMFREL, sabi mo naman sa akin kakandidato ka for senator, wala kang partido, wala kang pera, at may pananaw yung iba nating kababayan na nanggulo ka pa. Sabi ko, di subukan natin. So we organized an army of almost 1 million young volunteers. At we became the first truly independent senator in Philippine political history to win in national elections not only once but 4 times. Yeah, okay. Galing. Sa tingin niyo po sa panahon ngayon, sa klase, nakita natin kung paano din nagbago yung pangangampanya, yung kung paano nananalo ang kandidato, yung pagiging independent nyo pa rin at limited. Kasi ngayon talagang pag sinabi nating mangangampanya ka, dapat medyo may itong talagang kompleto Ricardo ka. Oo. No? Tingin nyo po, ano ang biggest challenge or kaibahan ngayon nung una kayong tumakbo doon as an independent? Cheryl, ito pananaw ko lang, no? Wala naman talagang political party sa Pilipinas, di ba? Yung platform-based, ipipresenta mo yung programa mo at plataforma mo at sa tingin ko, yan ang pag-uusapan natin mamaya, no? So, personality-oriented. So, yun ang sinusubukan natin baguhin sa pamagitan ng paglahok natin bilang independent na may malinaw na programa at plataforma. Tinanong natin kanina sa viewers natin, no? Ano ba ang batayan? So, sa tingin ko naman, no? At hindi ito self-serving, no? Kailangan may karanasan, may kakayahan, at may kapasidad para magsakripisyo for the common good. So, yan ang napapaloob dun sa mga plataforma at programa natin. Senator Honasan, kasama po kayo dun sa binagsagang macho block. Ayan. Pero yung mga kasama nyo po, nasa admin slate. Yes. Doon po bang binubuo yun? You're very close to like with Senator Soto and then Senator Lacson. Pareho din silang tumatakbo. Senator Manny Pacquiao. Nagkausap-usap ho ba kayo bago yung filing nito or planong pagbalik nyo po muli sa Senate? Cheryl, di ba? Ano ba ang basehan kung paano nagiging magkakaibigan ang mga tao, no? Siyempre, personal. Sharing common interest. At kung mapunta ka sa public service, common visions, no? Common plans and programs for the common good, serbisyo. So yun ang batayan. Whether nasa admin slate sila, hindi ako kasama, no? Kahit na nasan ako, kahit na nasan sila, nagkakasundo kami sa ibig naming, yung pangarap namin, ibig naming gawin para sa mas nakararami, lalong-lalo na yung pinagkakaingatan natin na yaman, no? Our most precious, strategic, and renewable resource, our next generation of citizens and leaders, our children. Yes. And in my case, grandchildren, mga apo. Mga apo. So yun ang common ground. Hindi importante kung nasang ka, kaninong slate ka, politika lang yan. Very temporary yan. Pero yung pagkakaibigan, yung tunay na pagkakaibigan, hanggang kamatayan yan. At yung tunay po ninyong mga kaibigan na nakasama nyo sa Senate ay nagkakaroon, sino-sino po sila at nagkakaroon pa rin ba ng pagkakataon na magkausap, magkita? Siyempre, mga sosyalan, di ba? Pero ilagdag ko lang, no, ang original na macho block sa Senado, nung panahon namin, si Tito Sen, si Senator Ping, no, tayo at si Senator Loren Legarda. Ay, kasama! Macho block yan. Hindi, wala akong ibig sabihin. Ibig sabihin, si Loren matibay ang panindigan yan. Environmentalist yan. No? So, yun ang batayan. Bakit po ba nabansag ang macho block doon sa mga bata-bata pang nanunood at nakikinig po sa atin? Naku, ang biruan namin ni Senator Ping at ni Tito Sen, mga macho no rin. Hindi, macho block. Bakit nakasama si Senator Loren? Sa ayaw at gusto niya, sabi na kasama ka. Nasumunod na rin. Naging macho Loren na rin. Bloke na kami ron. Opo, okay.
And are you, this time, ano po, nanalo ka nung unang sabak nyo po sa Senado bilang independent. This time, sa tingin nyo po, yung lamang ng kandidatong walang kinakatigang partido, do you think that's isa yan sa mga pwedeng maging edge po ninyo? Ang kikilatis niyan, siyempre, yung taong bayan. Susuri. Yun ang panalangin natin, no? Na maging mapanuri ang mga kabayan natin dahil mabigat na responsibilidad yung public service, Cheryl, no? Hindi yan biro, no? Kung wala yan sa calling mo at ang habol lang natin ay yung position, yung pwesto, yung prestige, yung personality, baka kulang yon. No? Kailangan talaga may malinaw na batayan, kakayahan, karanasan at yung kapasidad para gumawa ng mabuti at magdulot ng serbisyong pangangailangan, no? Serbisyo. Napapag-usapan namin kanina nung staff mo, no? Na lahat ng issue ngayon pwede nating iugnay barnan, no? Across the board, no? Sa pangunahing pangangailangan natin. Food, clothing, shelter, education, health, at ngayon yung bagong ginto, new oil, data. Data. So doon napapaloob, kailangan talagang yun ang puno at dulo ng gawain natin. Kahit saang branch ka, legislative, executive, or judiciary. At siyempre, as a matter of constitutional principle, no? Protect, pangalagaan ang buhay. Protect life, liberty, kalayaan, at yung ari-arian, yung property. At siyempre, ano ang silbi nun kung hahango tayo sa Western tradition, no? Life, liberty, property, and the pursuit of happiness. Ano ang silbi nung buhay, kalayaan, ari-arian, kung hindi ka masaya? Yes. Nakasama po namin dito si Tito Sen at sabi niya habang ding wala siya sa politika, marami din siyang maganda rin daw. Kasi may mga nakita siyang mga dapat pa discoveries na pwede mga discoveries na problema na magagawa ng solusyon pag nakabalik din siya sa Senado. Kayo nung pag-golf or may mga tumatawag sa inyo, sabi nyo nga, for consultation, humingi ng tulong na hindi nyo mahindian. May mga discoveries din ba kayo na, I can do more for these people pag nakabalik ako sa Senado? Yan ang importante yung katanungan na yan, Cheryl, no? Dahil mapansin mo, hindi nagbago ang sitwasyon, yung pangangailangan. By the way, no, idadagdag ko lang. Pinag-usapan din namin kanina, no, before we went on the air, no, na may 30-year development plan tayo. Bakit? Every 30 years, Cheryl, dumodoble ang populasyon natin. Noong 1986, 55 million lang tayo. Ngayon, million lang pala tayo noong 1986. yes, nagdodoble. So, ano ang ibig sabihin niya? Iugnay ko lang sa sinabi ni Tito Sen, no? Yung pangangailangan natin sa eskwelahan, sa pagkain, sa transportasyon, sa pabahay, sa pananamit, sa edukasyon, sa kalusugan, at sa access sa makatotohanan na data, nagdodoble rin yan. So, yan ang relevance nung pagnanais namin na makabalik sa Senado para ipagpatuloy yung pag-upgrade ng mga batas natin, di ba? Amyendahan, i-repeal o bagong batas altogether. At dyan din napapaloob yung plataforma at programa natin at yung binabalak natin na gawin once makabalik tayo sa Senado. Okay. Senator Honasan, ano po, balikan po natin o puntahan natin na itong mga plataforma. Okay, gusto nyo pong isulong ang isang bagong batas. Yes. Para po sa Armed Forces Modernization Program. Pwede nyo po ba kaming kwenta, ano po yung mga salient points po ng panukalang ito na gusto nyo pong i-push? Siyempre, Cecil, dahil dati akong sundalo at mayroon akong added advantage. Naging rebelde ako. So, there was a time when I operated outside the system. So, alam ko ang ugat at dahilan kung bakit lumabas sa sistema yung mga kababayan natin na nagrebelde, no? Na umalsa. So, dyan, no, seguridad, napapaloob, security, no? At magsisimula tayo dyan sa ating sarili, no? I-secure yung sarili para ma-secure natin yung pamilya. Harmony in our families, no? Cooperation in our communities, order in the state, inclusive growth, sabay-sabay ang pag-unlad for the nation, and security in our shores.
Okay? You cannot give what you do not. Hindi mo ibahagi yung wala sa kamay mo, yung wala ka. So magsisimula tayo dyan sa parameters na yan. At national security. Example, Cheryl, no? I'll jump the gun. No? West Philippine Sea. Yes. Paano natin iugnay ito sa pangangailangan natin sa pagkain? Sa atin yan eh. Morally, legally, di ba? Geographically, no? Politically, sa atin yan. Hindi ba natin kayang protektahan yung mga mangingisda natin na nangingisda para pakainin at suportahan yung kanilang mga pamilya? Anong klaseng bansa tayo kung tatanggapin natin yan? Hindi ba natin kayang pakainin ng sapat na bigas yung mga kababayan natin without importing or smuggling? Samantalang tayo ang nagturo sa mga karatig bansa natin how to plant quality rice from Erie sa Los Baños. Yan ang mga katanungan. Seguridad. At siyempre, law of nature, di ba? Unless may matinding banta na ipapamuka natin sa mga kababayan natin, no? Abay, tayo nag-aaway. Nasa saksihan natin ngayon yan. So, kakaiba ang panahon ngayon, Cheryl. Kakaiba. Hindi ito pwedeng baliwalain. So, ano ang solusyon? May mga banta sa atin. When you deal with a country with a 5,000-year history, 5,000 taon ang kasaysayan yan, abay mag-iingat tayo. Hindi rin natin pwedeng basahin yung nasa isip nila, yung sinasabi nila at ginagawa. Baka magkakaiba. So, anong gagawin natin? Maganda tayo. Mag-unite tayo together palagi. Diba? Mag-organize tayo at mag-mobilize for any eventuality. Siyempre, may mga kabayan na napaka-praning naman ninyo. Abi, okay lang. Kung praning kami at nagkamali kami, di akuin namin ang responsibilidad. Kung tama, na may matinding banta at hindi tayo naghanda, ano gagawin natin? Hindi pagkapraning yan. Puntahan ko po yung economic at land reform po. Anong mga panukalang batas yung ihahain nyo po o susuportahan kung sakaling mahalal po kayo muli? Land use. Ang kakambal nun, ilang bagyo na ang dumaan sa atin, no? This past few weeks, Cheryl. Okay, magsimula tayo dun sa tayo ang may akda ng National Disaster Risk Reduction Management Law. Ano ibig sabihin nun? Di ba, pag kalikasan ang kaharap mo, kahit na gaano kakayaman na bansa, no? Abay, hindi mo mapipigil yon. So maghanda ka. Maghanda ka, no? Pagdaan ng bagyo o ng lindol, kailangan ang effort natin ibalik sa normal yung buhay. Makapag-aral, makapunta sa eskwelahan yung mga anak natin, no? Makapagtrabaho yung mga nanay at tatay, no? So productivity na naman. So ganun ang essence, no? Ang buod ng National Disaster Risk Reduction Management Law. Ang kakambal noon yung land and water use, Cheryl, no? Ito lang ang lupain natin. Anong lupain ang gusto natin for residential o bahay? Agricultural, no? Commercial, government center, recreational. Para alam natin sa pangmatagalan na pagpaplano kung saan dadaan yung kalsada, saan ilalagay yung tulay, saan padadaanin yung release ng tren, yung subway, yung monorail, di ba? Saan ilalagay yung port dahil archipelago tayo. Magkakambal yun. Yan ang pangunahing mga isusulong natin. At ang kasangkapan natin dyan ay yung technology. I-digitize natin para mas mabilis. Di ba gusto nating pabilisin yung serbisyo? At driven yan by data. No? Pabilisin para hindi nag-aantay yung mga nagugutom, yung na-isolate, yung walang bahay. Data-driven. Yes. Pagdating din po sa freedom of information, yan po ay isa nyong gustong tutukan. Ano po sa tingin nyo yung pagkukulang sa implementasyon po? Kailangan siguro, well, Cheryl, that's right up your alley. No? Ikaw ang mas nakakaalam yan. Di ba? Merong press freedom pero may kaakibat yun na responsibilidad. Hindi ito unahan sa pagpapalaganap ng impormasyon. Unahan ito sa pagpapalaganap ng katotohanan. Para makapag-desisyon tayo on a personal basis at yung government sector, no, ng maayos, no, complete, accurate at timely information na digitize yung sistema para mabilis ang desisyon natin, maging rational, intelligent at informed ang long-term policy at personal decisions natin. Tingin niyo po kung sakaling makabalik kayo, this time talagang may maipapasa na po on the freedom of information?
kung sakaling makabalik tayo, Cheryl, kakausapin ko yung 23 na magiging kasamahan natin doon. Sa tingin ko naman sa debate na magaganap doon sa floor, madali namang ilaban itong advocacy ito. At naintindihan niya ng mga senador natin. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating pagsusuri, pagkikilatis. Though very minimal na po yung pagkilatis na ating ginagawa kasi mahigit 20 taon po 21 years Opo. to be exact po sa Senate. Mas kilalanin pa natin ang ating aplikante maya-maya lamang. Ikaw kapatid, ano ba ang batayan nyo sa pagpili po ng senador para sa 2025 elections? Mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Nagbabalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po si Cheryl Cosim, kasama po natin senatorial aspirant na si Gringo Honasan. Mas mainitin pa natin ang usapan po natin. Ngayon puntahan natin yung mga isyong pambansa at pandaigdig. Though kanina po ay natouch na namin ng kaunti ni Senator Honasan yung ilang mga issues. Pero balikan ko po ang West Philippine Sea. Di po natin kamakailan lang, 'di ba? Sunod-sunod na naman na panghaharas ang ginawa po sa ating mga barko. Umabot pa sa punto na nanutok po sila ng laser na nagpatay pa sila nung kanilang system kaya hindi ma-trace kung sino ba itong mga ito. Ano po? Okay. Dito po, yung isusulong nyo kanina na nabanggit nyo na po, yung bagong AFP Modernization Law, paano po ulit ito makakatulong sa territorial dispute natin sa West Philippine Sea? At ano na rin po ang inyong, yung approach natin this time sa pagprotekta po ng kung ano ang sa atin nitong administrasyon na ito, ano po ang inyong personal na assessment? Ako, Cheryl, unang-una kailangan may plano tayo. Di ba? Hindi plano na alam lang ng pamahalaan, no? Plano na alam ng bawat Pilipino. Tinatanong ako minsan, no? Former senator, former rebel, former colonel, former secretary, does the Philippines have an army? May hukbo ba ang Pilipinas para sumagupa sa mga banta sa atin? Alam mo, sagot ko, Cheryl, sabi ko, wala. The Philippines does not have an army because the Philippines is an army. Okay? Ganun dapat ang attitude, no? Maganda tayo. Sa atin yan. Obvious. Yung sinasabi mong, water cannon tayo, kung ano, no? Iniinis tayo. Itong mga nagbabanta sa atin, hindi ba sila natuto sa karanasan ng Hapon sa atin? Karanasan ng Amerika? Karanasan ng Spain? Di ba? Nasaan sila ngayon? Nasaan tayo? Malaya pa rin naman tayo, di ba? Kung hindi natin sila kayang sagupain, di ba? Sa West Philippine Sea, dahil iniinis tayo, dito natin sila sagupain sa Mandaluyong, sa mga iskinita rito. I-water cannon din natin sila at kumuha tayo ng tubig sa Poso Negro. Tingnan natin kung sino ang tatagal. No? Ngayon, ang tanong sa akin, seryoso ba ang banta nila na lusubin tayo? No? I hope nagkakamali ako. Hindi. Alam mo kung bakit hindi na sila lulusob? Nandito na sila. Tingnan mo, Cheryl, yung pit ng ating baso, made in. So, hindi na sila kailangan lumusob. No? So, ano ang solusyon? Maganda tayo. Ngayon, kung gusto ninyong manghimasok rito, sige. Kayo, hindi lang China, kundi Amerika. Magtayo kayo ng factory rito. Fly the Philippine flag, generate employment, di bibigyan ng trabaho yung ating mga kababayan na walang trabaho ngayon. Mapapakain nila yung kanilang mga pamilya. Mapapag-aral yung mga bata. Mapapagamot pag nangangailangan. Yun dapat ang basehan ng pagpaplano natin at yung pananaw natin sa West Philippine Sea. Pangalawa, natutunan ko ito, Cheryl, nung ako'y nag-secretary ng DICT. Tinignan ko, Cheryl, yung mapa. Ang strength pala natin, ang alas natin, yung ating geography. Kung nasaan tayo, yung Pilipinas, sa mapa ng mundo. Tayong may hawak, Cheryl, ng traffic light. Lahat ng eroplano at barko dumadaan sa teritoryo natin. 3 choke point. Japan, Honshu, Bashi Strait between Taiwan and Region 1 and Region 2 at Palawan. Sa 3 choke point kung saan tayo dapat may toll gate na naniningil, 2 hawak natin. Can you imagine yung leverage na yun?
Just by looking at the map, tingnan lang natin yung mapa. We can be the digital center, the political center, the economic center, the security center, no, the spiritual center, not only of the Pacific area, but of the world. Yung nahihirapan sa ibang lugar, dapat sa atin pumunta kung bawas-bawasan natin yung sobrang pamumulitika at mag-focus sa mga tunay na problema. Is this something that we realize? That we know? Hindi ko alam. Above my salary grade yan. Kaya gusto kong bumalik sana sa kung pagkakatiwalaan muli tayo ng taong bayan, no? Sa Senado para maibahagi natin. We can maximize that. Yes. Diba? Libre lahat. Dumadaan sa teritoryo natin. Hindi natin sinisingil. Kahit na RFID. Wala, di ba? Can you imagine yung potential for productivity? Archipelago pa tayo. Tinamaan tayo ng COVID pero hindi tayo napuruhan. So sabi ng, ito, dadagdagan ko lang para kumpleto, no? Siguro pinagpala talaga tayo, no? Talagang, our economy, by the way, according to our policymakers, no, is growing from 6 to 8%. Ang kailangan lang natin gawin ay gumising araw-araw at ipagpatuloy yung paghinga natin. Ang challenge, ang hamon sa atin, lalo na sa ating pamahalaan, na kailangan talaga pagtulungan ng public and private sector, maramdaman ito ng mga kababayan natin na kumakain pa sa basurahan. Diba? Yun ang tinatawag na inclusive growth, sabay-sabay. Kaya pag gagawa tayo ng release ng 10, unahin natin yung pinakamaliit, pinakamalayo, pinakamahirap. Hindi yung kung saan maraming boto, kung saan kikita. Para sabay-sabay ang pag-angat. Yes. Diba? Yun ang potential natin. No? Sayang. Wala asahan namin yan. Pag kayo po'y pinalad muli sa Senado. Hindi lang, Cheryl. Huwag ninyong asan. Dapat singilin ninyo. Sisingilin hindi lang ako, kundi lahat lahat ng kandidatong humarap at nangako sa inyo during the campaign period. Yan, mga kapatid, puntahan natin ibang issues. Mainit ngayon. I don't know kung nakatutok din kayo kasi ngayon daw, iba na ang series na pinapanood Sa Senado na at saka sa Congress. Yung series parang hindi na Netflix. Ayan. Mga mambabatas na po natin. Sara, impeachment. Ngayon po ay may impeachment complaint na inihain 2 kaya laban po kay Vice President Sara Duterte. And then sinasabi na may isa pang hahabol. Pangatlo. Yes po. Paano natin to dapat tignan? Considering, I'm sure you're very updated, Senator Honasan, yung mga sinambit na ni Pangulong Bongbong Marcos. May pagbabanta pa ng INC na magrarally sila sakaling ituloy po ito. And then yung iba rin opinion ng mga iba pang experts. Paano nga ba natin to dapat ang aking panalangin, Cheryl, no, ang aking pakiusap sa ating mga kababayan, huwag mabaling ang pananaw natin sa mga tunay na problema. Ito, politics yan. Paghalu-haluin na, freedom of expression, freedom of the press, freedom of assembly. Mas mabuti nga lantaran. Mas gusto ba natin na nagmi-meeting, nagrarally ng patago, madaling araw? Ibang usapan na yan. No? Nasa batas yan. Pero we have better things to do. No? Sabi nga ng ating Pangulo, di ba? Baka sayang ang oras, sayang ang resources. So, pure politics yan. Ayoko magkomentaryo na dahil 300 yung congressman. Di ba na nagdidesisyon sa mababang kapulungan. Hindi pa natin alam kung yung impeachment, once i-transmit yung articles of impeachment, ay lulusot sa Senado. Diba? Na magsisilbing impeachment court. Yes. Kaya lang yung panahon, di ba, nagugugulin dyan. At saka sinasabi nila din yung timing. Gugustuhin ba nila talaga ito? Lalo na yung mga magiging busy sa campaign period. Yun nga. So, nagdududa tuloy yung mga kababayan natin na baka may kinalaman ito sa mga darating na halalan, hindi yung midterm elections next year, kundi yung elections sa 2028. Pero ayaw naman natin magbintang ng ibang motibo. No? Democracy, hindi perfecto yan. No? Sabi nga ni Churchill, di ba? Democracy is the worst form of government with the exception of others we have tried. No? So, ganun tayo mga Pilipino. Mag-focus lang tayo sa mga tunay na problema. Anyway, nagsasagawa ng sariling investigasyon ang Department of Justice and then also yung NBI on this. Ang
ang vice presidente naman ay pwede mo namang kasuhan yan, hindi katulad ng presidente. Hindi po ba? So, ayan, tingnan natin kung paano rin uusad, pero sabi nyo nga po, freedom yan ng bawat sa Kongreso, ginagawa nilang kanilang trabaho, yung mga nagpa-file ng impeachment, if they think they really have basis, we're free to do that. At saka, Cheryl, nasa saksihan natin sa news, no? Sa international news, no? Yung ibang mga Kongreso at Senado sa ibang bansa, talagang nagbubuhatan ng kamay. Di ba? Naghahampasan ng silya. Hindi ko naman sinasabing swerte tayo, no? Pero sabihin, at least tayo mahinahon ang approach natin, no? At least nag-uusap, nagda-dialogue, open, di ba? Transparent. May komentaryo pala ako, Cheryl din, no? Ako, hindi lang ako pabor o boto dun sa tuwing meron tayong mga public hearings, no? Parang ini-expose natin, nilalantad natin yung kahinaan at kalakasan natin bilang isang developing country sa mga pansamantalang kalaban at kakampi natin. So siguro yung mga nanonood sa atin na nagkaka-interest, siguro nasa isip na ang gugulo nila. Mag-reclaim pa tayo ng artificial island dun sa West Philippine Sea. Baka ganun ang maging epekto. So, isalang-alang lang natin ito para mailagay natin sa perspective. Puntahan ko po yung military destabilization. Bagaman pinabulaanan na po ito, Senator Honasan ng AFP, yung umano'y destabilization. Personally, may narinig ho ba kayo? May nagmarites ho ba kayo doon sa inyong mga kakilala pa at connection kung mayroon po talagang ganito? Siyempre, galing naman tayo sa serbisyo, no? At karanasan natin bilang rebelde. Siyempre, may mga tumatawag, nagkukonsulta. Sabi ko, sa mga nasa active service, abay mag-iingat kayo. Bakit? Kayo ang fulcrum. Kayo ang referee. Di ba? So, once magkaroon ng pananaw na kumampi kayo, gumalaw kayo left or right, no? At pumanig kayo, no? Samantalang dapat isa lang ang panig ninyo, yung panig ng kapakanan ng sambayanan. Kayo ang fulcrum. Hindi kayo, by the way, private security agency, Hindi kayo Praetorian Guard ng kahit na sinong administrasyon. Kayo ay armed forces of the people. So, dapat pag-ingatan natin na huwag mabuyo, huwag maudyukan, huwag masulsulan, no? Huwag gatungan yung sandatahang lakas. Dahil pag nagkagulo at hindi malinaw ang alternative, sayang itong bansa natin. So meron po, may mga ganoon para humingi po ng nag-consult po sa inyo or mag-advise na how should we handle this? Meron kaming naririnig na ganito, hindi pa talaga klaro, pero nauuna na pong humihingi ng advice sa inyo na paano ba namin to dapat para hindi na mag-escalate or Yun ang sinasagot ko. Cheryl, no? Follow the chain of command. Legal, moral, constitutional orders. Ngayon, balik tanaw tayo, 1986. Hindi naman yun kontra. Hindi ko sinasabi ito dahil si President BBM, ang ating Pangulong yun. Hindi naman yung kontra kay President Marcos Sr. Yun ay para sa pagbabago. Ganun naman ang kasaysayan natin. Madali kasi manggulo, madaling maghanap ng away, no? Napakahirap na buuhin at tukuyin kung para sa ano tayo. Kung sinasabi natin pagbabago, maayos na pamahala. Hindi naman ito overnight, no? Work in progress ito. So yun ang sinasabi natin, no? Sa pag nagtatanong yung mga batang opisyal na steady lang kayo, do your job. Pero may mga concern po ba? May mga naririnig o napapag-usapan? Kasi syempre, hindi perpekto talaga ang ating bansa. Meron at meron pong mga kailangang ayusin. At syempre, kayo po, yung pagsasama kasi sa military, 'di ba? Talagang napapagkwentuhan po yan na ano pa rin yung kanilang mga hinaing. Hindi natin maiiwasan, Cheryl, na itong mga sundalo, yung kasundaluhan natin, kapulisan na dedicated naman, professional lang ang mas nakararami niya. May mga pamilya ito. Nanonood ng TV, nakikinig ng radyo, exposed sa social media. Siyempre, pag uwi ng mga padre de pamilya nila, nagtatanong din yung mga anak, yung may bahay, no? O ano ba nangyayari? O napanood namin sa TV, ganito. Siyempre, importante yung magiging sagot ng sundalo na professional, no? At kailangan mahinahon lang ang approach natin dito. So, tama ka.
hindi mo maiwasan na magtanong, magkonsultahan, pero hindi ako nag-aalala na magkakaroon ng seryosong destabilization. No? In fact, mas kampante ako dahil umuugong ng lantaran. Mas mahirap yung wala tayong naririnig pero may kumukulo na pala sa ilalim. Katulad nung nangyari noong 1986 na kumukulo na pala yung reform movement dahil may karamdaman na ang ama ng ating Pangulo at walang nakakaalam. So yung mga kautusan na bumababa dun sa frontline parang kakaiba na. At ito pa pala, Cheryl, no? Okay lang na masaktan, masugatan, masawi. Yung mga sundalo, yung mga rebelde, no? Ang hindi katanggap-tanggap at yun ang dahilan kung bakit isinilang yung reform movement. Na-expose ako personally sa mga tulala na pamilya. Babae, lalaki, matanda, bata. Sunog yung bahay. Wasak yung ari-arian. Pinagsamantalahan yung anak, no, na minor de edad, no? Yun ang hindi katanggap-tanggap. Hindi naman nila inimbento yung armadong tunggalian. Bakit sila ang nagiging biktima? Doon isinilang yung reform movement. At kumulo yun sa ilalim. Walang nakakaalam until naglantaran na. At yun ang nangyari. Bakit? People power, nagkaroon ng breakaway component ng sandatang lakas. Sa aking pananaw, sa ngayon, no, ay hindi naman umaabot sa ganon. Kaya habang maaga, tugunan na natin yung mga tunay na issue. Senator Honasan, puntahan naman natin yung klase ng politika mayroon tayo ngayon. Isa sa mga napapansin ay yung political dynasty. Morbidly obese na daw yung klase ng political dynasty that we have ayon po sa mga eksperto. And ako bilang expert din at matagal din po ako nag-health anchor, no? Pag sinabi mong morbidly obese, nakakamatay na yan pag hindi mo pa inalagaan at inayos yung pangangatawan if we're referring to physical health. So pag when you say morbidly obese, ang klase ng political dynasty that we have, warning sign na yan. It's very alarming. Ano po ang tingin nyo sa political dynasty natin dito sa Pilipinas? Cheryl, siyempre, whatever decision point na haharapin natin, ang dapat itanong at dapat sagutin, no, ay bakit. Madaling tukuyin kung who, what, when, where, di ba? How. Pero yung why, bakit? Bakit namayagpag? Ako, personally, as a matter of principle, tutol ako sa political dynasty. Bakit? Ang dahilan, bakit sila na lang? Hindi pwede ang isang Cosim o isang Unasa na maging, di ba? Maglingkod, magsilbi. Kaya lang, ang pananaw ko rin dyan, dapat ito ay data-driven. Anong impormasyon ang magpapatunay na ito ay hindi karapat-dapat? Isa lang ang nakikita ko sa ngayon na dahilan. Wala kasing tumayo. Sa vernacular, walang pumalag. At sa totoo lang, Cheryl, yung ibang dynasty nag-deliver. Walang pumalag, walang tumutol, walang tumayo. Nandiyan yung dynasty at nag-deliver. Ngayon, as a matter of principle, constitutional principle, sabi nga nung iba, meron tayong anti-dynasty provision sa ating saligang batas. Yes. At sabi nung ibang ating mga kababayan, wala lang implementing, enabling law. Kasi ang gagawa yung mga mambabatas, ang Kongreso at Senado, hindi daw nila ipoposyan kasi pang personal na hindi lang kagustuhan. Cheryl, it goes against human nature. Nung panahon ni President Fidel Ramos, certified as urgent ang anti-dynasty bill. Hindi lumusot sa mababang kapulungan. Bakit? Hindi naman natin sila masisi. The anti-dynasty law diametrically went against their own interest. Yes. Ngayon, kung totoo pa yan hanggang ngayon, abay, panahon na siguro para harapin natin ng harapan talaga, lantaran, yung isyong yan. Pero, wag naman tayo pa dalos-dalos, no? Ipunin natin yung impormasyon, data-driven ito, at malaman natin kung ano ang desisyon na dapat gawin. Whether through charter change or some mechanism. Parang lang din yan divorce. Ang tagal bago ito magiging, paano mo ba ito ipapasa? Okay, diretso ko na dun sa sa divorce. Divorce kasi nung 2016, hindi ho kayo pabor
sa legalization. Tama po ba ako? In 2016, yes. hindi kayo pabor Sa divorce. sa legalization ng divorce sa bansa. Bakit? 2016, 2024 na, kung makakabalik po, 2025, ganun pa rin ho ba pag inihain ito? Data-driven, science-based and data-driven. Ngayon, Cheryl, no? Sa atin lang, sa impormasyon na nakakalap mo, impormasyon, di ba? Ilang mga couples, babae, lalaki, ang nagsasama, nagkaanak ng marami. Ang hindi ikinasal, di ba? Sa simbahan o sa korte, sa huwes, di ba? So ano ang i-divorce natin? Di ba? So gusto kong madagdagan yung impormasyon para makapagdesisyon naman tayo ng rational, ng maayos. Hindi ito yung ayaw ko sa divorce dahil ayaw ni ganito, ayaw ng kapitbahay ko, ano? Dapat kumpletuhin natin yung impormasyon para yung desisyon natin na ang epekto ay hindi lamang sa ating sarili, kundi sa mga kababayan nating Pilipino, here and abroad, no? Kung ano ba talaga ang ugat nitong divorce law na ito. Okay. Yun ang maglilinaw nung desisyon na gagawin natin. Ang dami na po nating napag-usapan, nagiging seryosohan po talaga yung ating usapan with the former Senator Gringo Honasan. Mamaya, isasalang natin, relax naman tayo. Ayan, magano naman tayo, something light. Isasalang po natin si Senator Honasan sa Fast Talk. Pero hindi, alam niyo po yung yung pong aming mga tanong sa Fast Talk, hindi po namin yan ipinapaalam po sa ating mga guests. So, titignan po natin yung kanyang magiging sagot. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Mga kapatid, final segment na po sa natin. Nasa huling bahagi na tayo ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Kasama pa rin po natin former Senator and former Secretary, Gringo Honasan. Mga kapatid, dito na tayo para tapusin naman natin ang something light. Secretary, dapat pala ang tawag ko kasi yun yung last position na hawak nyo. Yes, Sec, ayan po. Ngayon naman punta na tayo sa mabilisang tanungan at sagutan. Huwag ko kayo mag-alala. Bibigyan namin kayo ng mga 10 to 15 seconds to explain. Ako, mabuti, Cheryl, sinabi mo, lighter ito. Dahil kanina pakiramdam ko, nasarap ako ng Quadcom. Hindi naman po. Pero kasi, syempre, di ba, the Serbian ng ating mga kababayan dahil nga kanina lang tanong natin, di ba, paano bang pamantayan yung sa pagkilatis. Kaya po natin ginawa itong Aplikante Serye. Gusto nating tulungan yung mga tao Hindi lang pwedeng pangalan lang, di ba? Or ano lang yung okay itong pangalan na to. Hindi pwede. Kailangan po mga kapatid sa pagpili natin, mas involved po kayo. Pahalagahan nyo yung bawat boto nyo. Napakahalaga po niyan. Hindi pwede yung binabara-bara nyo lang or hindi nyo binibigyan ng pansin or because yun yung gusto ng pamilya nyo or kakilala nyo, kaibigan nyo or yun lang yung nakita nyo. Dapat po handa kayo para maipagmamalaki nyo na hindi ito yung mga pinili kong leader ng ating bansa. Po mga kapatid. Pero ito nga, sa loob lamang po ng ilang segundo, sagutin ng mabilis ang mga tanong po natin na ibabato sa inyo, Secretary. And don't worry, pwede nga po kayo mag-explain ng kaunti. Okay. Kaunti. Alright. Ano po mahirap to Sec, ano po ang laman ng tumbler nyo habang nasa session? Kape o tubig? Tubig. Tubig. Ikaw ba ay morning or evening person? Evening person. Anong oras ka natutulog? Mga alas 2 ng umaga. Anong oras ang gising? Mga alas 6. Alas 6. Maaga pa rin. Maaga pa rin. Ayan. Pero sa edad natin, Sec, mas maiksi yung tulog. Pero mas maiksi din yung tulog na Pero natin. pag yung power nap, Cheryl, pag may 30 minutes akong biyahe, lalo na yung traffic ngayon, power iba nap rin ako. Talaga. Hindi pa makarelate yung mga bata sa atin Ayan. Ultimate comfort food kapag stress. Kapag stress, noodles. Ay, tayo. Sec. Mas gusto mong family bonding, food trip o music jamming? Music jamming. Dahil, maiksim pa, Apo. mga anak namin, by maternal degree. Hindi pwedeng magsundalo, magrebelde, magpolitiko. Lahat musikero at artists. Ayun. Apo at... Yes, opo. All-time favorite song mo, huwag ka magkakamali, baka may magtampo. Imagine. Imagine. Konti nga pong
sample dyan? Kumakanta ka rin po ba? Nako, mas magpapabunod ako ng ngipin ng ilang ulit. Wag lang ako pakantahin, Cheryl. Imagine. Ayan. Paano ka nagre-recharge after ma-drain sa trabaho? Apo, kahit nadatnan mo silang natutulog na, pamilya mo, may bahay, mga anak, parang head count. Opo. Roll call, di ba? Basta alam kong nandyan sila, alam kung unasan sila, ano ginagawa nila, kahit natulog na. Kung ano yun, therapy ko na yun. Pwede na ako matulog na mahimbing. You cannot give what you do not have. Ganon din ang iniisip ko, no? Sa mga kababayan natin, di ba? Dagdagan ko lang siya rin, no? Colonel, Senator, Secretary, former rebel, no? Ano ba gusto mong gawin? Sabi ko, gusto na umuwi. Umuwi ng tahimik. Pero, ikaw, Cheryl, no? Pag tinanong ka rin na, pwede ba tayong umuwi with your attitude sa public service na may naiiwan na nahihirapan? So, no one is saved if some are left behind. Inclusive growth. Minsan nakaka-overwhelmed, doon sa, lalo na po siguro sa inyo, sa mga humihingi ng tulong. Even little things. Lalo na po ngayon sa social media, hindi mo kilala, meron ka mababasang mensahe na nang hihingi ng tulong na sa mas malalayong lugar. Minsan may nabubuksan po ako, sasara ko. Hindi ako makali. Babalikan ko. Sabi ko, sino ba naman taong gustong humingi ng tulong kung hindi nangangailangan? Totoo. It takes a lot, diba? Yung pride mo na manghingi ng tulong. Baliktarin mo, Cheryl. Kung ikaw yung nasa lugar nila, malayo ka. Kanino ka tatakbo? Kanino ka hingi ng tulong? Pero para sa akin, no? Kapusin ka man sa tulong na may bibigay mo. Basta't wag lang not to go home not totally na hindi empty-handed. Wag mo lang tanggalan ng pag-asa. Don't deprive them of hope. Kailangan, don't worry, tomorrow is... Opo. Yung kanta saan di ba? Tomorrow. Pero kasi din, ako din naiisip ko, dito sa klase ng trabaho po natin ay itong binigay ng Panginoon dahil ginagamit kang tool para makatulong. Hindi kayo nilagay dyan nang walang purpose si Lord. So, parang nakakahiya naman sa Panginoon na ikaw nga, ganda-ganda, mas maayos, komportable ang buhay mo. At ang mas nakakahiya, alam mo may kakayanan kang tumulong, pero wala kang ginawa. At saka isa pa, pag tumulong ka, wag mo na i-advertise. Oh, yes. Ganun ang love, ganun ang help, di ba? Ibigay mo one way, walang tatak, di ba? At kalimutan mo na, nakatulong ka na. Pero walang feedback, walang... Mas masarap yung pag nilapitan ka, salamat po. Saan? Kasi hindi mo na inisip yun. Hindi mo na naalala. Data para alam mo na ang intervention precise. Di ba pag may sakuna, may calamity, ang knee-jerk na tanong is, may kuryente ba? Ang dapat na tanong, may contact ba? Para alam mo kung sino walang kuryente, nawasa out yung tulay, sino ang isolated, nangangailangan ng tubig, ng pagkain. Data-driven. Kung radio host ka, anong bet mong tema? Bet na tema? Oo. Anong type mong tema, team, or klase ng radio show? Public service. Public service. Okay. No. Ayan. Akala ko tatanungin mo, ano yung bet? Ayan. Mas feel mong get up, barong o military fatigue? Ang military fatigue dahil maluwag. Yung barong para konsuman. Hirap na hirap din ako mag-Amerikana. Hindi ako makagalaw. Kahit na sa Senado, ang nasabihin na yung attire, suit, doon na ako nagsusut. Pero yung barong ko is loose, linen. Wala akong formal yung mga hirap na hirap ako. Stiff ako ron. May time machine ka. Saan ka babalik? EDSA Revolt o PMA graduation? PMA graduation. Doon nagsimula ang buhay ko. Kung hindi ka sundalo o senador, ano ka ngayon? Siguro, pare. Alin, mas saan? Sa pari or sa doktor? Kasi kanina dalawa. Pare. Yung doktor kasi, sinabi na sa akin ng father ko yung limitation. So, probability-wise, hindi. So, pare siguro. Kamusta po ang inyong spiritual health? Kasi sayo nga, pari Sa akin, yung faith is very, very personal. As long as you believe in a power that is greater than all of us combined, no? Where logic ends, faith begins. Pag hindi mo na pa ipaliwanag ano nangyayari, then you go back to faith.
Siguro may sense of purpose. Paggising mo, salamat, gumising pa ako. Salamat at sinabi mo sa akin ngayon kung anong gagawin ko sa araw na ito. Hanggang pagtulog ko mamaya, din gising ka na naman. Panghuli na lamang po, Secretary, bakit ka dapat tanggapin muli sa Senado? Paano ako ay isang mabuting padre de pamilya, ako ay isang mabuting ama, ako ay isang super lolo, pero ako ay naging masipag, tapat na sundalo. Di prinsipyong rebelde, masipag na senador, at mas masipag na sekretary ng DICT. Maraming pong salamat for taking the time. Thank you for joining us. Salamat, Shirley. It's an honor. O mga kapatid, dito po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa Sagot Kita Aplikante Serye. Samahan nyo po kami ulit sa susunod na Miyerkules para kilatisin ang isa pang aplikante. Huwag kalimutan, maging bahagi ng eleksyon at bumoto ng tama. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Sagot Kita